Gumagawa ka ng inspection. So kung gumagawa ka ng inspection, nasa pool nyo sana itong tatlong, apat na bus na aksidente dahil wala ng preno. Ibig sabihin, hindi. Kung gagawa ka ng inspection, lahat ng bus terminal, araw-arawin nyo. Tapos from A to Z, pag nakarating kayo sa Z, balik ulit kayo sa A. Regular kasi ang ginagawa nyo tuwing meron ng mahal na araw eh. Forma-forma kayo doon. Akala mo kung sino, nakapamewang pa, tatawag ng media. Tapos pag may camera, kunyari titingin-tingin sa gulong, kunyari titingin-tingin sa paligid ng bus. Pero pag wala ng Holy Week, nagtatago na kayo sa inyong mga opisina. We did have 2 hearings already pertaining to buses na hindi na-maintain ng maayos. Kasi ako po mismo gumawa ng surprise inspection sa mga bus terminal dahil palagi tayo nakakapagbalita pag tuwing may aksidente ng mga buses papuntang probinsya, nawawala ng brakes. Tama? Nawawala ng brakes. Brake pads. Now, nung dalawang hearing, kinausap po kayo dyan sa DOTR, sa LTO, LTFRB, na gumawa ng regular inspection sa mga bus to ensure na yung kanilang mga gulong ay hindi pudpud, na yung kanilang mga brakes ay okay pa rin. At sinabi niyo, oo. Bakit nung March 10, Earthstar Express bus nakabanggaan ang isang Admiral Transport Incorporated at marami na sugatan. Noong January 10, 3 bus na naman ang operator sa Kellen, Admiral Angel nawalan ng brakes. Marami na sugatan. Anong nangyari? Bakit hindi tayo nag-inspect pa rin? Akala ko ba continuous ang inspection? Yan kayo sa LTO, LTFRB, yan anong kayo magaling lang kayo pag Holy Week. Ayan, magpuporma-porma kayo, tatawag kayo ng media, hali kayo, inspection tayo, lahat inspection. After Holy Week, tapos na, ningas kugot. Actually, ningas kugot yan, paporma lang. Dapat tuloy-tuloy yung ginagawa niyong inspection. Pupunta kayo sa mga bus terminal, mag-ikot kayo. Titingnan niyo yung itsura ng bus. Isa sa mga dahil ng aksidente na lose control dahil puputok yung gulong. May mga ganong reports na. Pero yung brakes palagi talaga. Sinong sasagot muna? Bakit nagkaroon ng disgrasya na naman? Napag-usapan na natin ito noon, sabi ko, ayoko na makarinig na may mga bus na disgrasya dahil nawala ng preno. Sabi niyo, yes, matutupad, hindi na mangyari yan. Kasi mag-inspection na kayo. Sino dapat ang mag-inspection nito? Sinong responsible? Sana nandito si Vince, Secretary Vince. We have a new Secretary Vince, Secretary Vince Dizon. At nakakabilib naman dahil tuloy-tuloy pagsisibak niya. Kung nandito lang siya, meron akong pasisibakin sana. Kasi buhay ng tao nakasalalay dito Tuwing may aksidente sa bus dahil nawala ng brakes, ibig sabihin may pabaya rito. Isa pa, malit na bagay. Sabi ko, from now on, lahat ng bus terminal, huwag magsingil para sa CR. Naniningil pa rin ang dami mga bus terminal. Victory Liner. Lahat ng CR nila, kailangan mo magbayad para ikaw ay makagamit ng kanilang CR. What the Ibig sabihin, meron dito sa inyo, hindi ginagawa yung kanilang trabaho na dapat masuspindi o masibak. Sino dapat ang sasagot muna? Sino dapat ang in charge sa pag-inspect ng mga bus terminal? Asik Lim, would you like to answer that? O ikaw ba? Hindi sasaik ka? I don't think so. Sino? Good afternoon, Mr. Chairman. It's the LTFRB po. LTFRB, where are you? Magandang hapon po, Mr. Chair. Hindi po magandang hapon ko. Sorry po, attorney ha. But anyway, pakisagot lang po, sir. Yes, Mr. Chair. Regarding po doon sa inspection po, simula po nung nakarang hearing po natin, nagkaroon po kami ng mga surprise inspections din po, starting this January po. Sige, okay. Yes, sir. Yun lang po, sir. Gumagawa ka ng inspection. So kung gumagawa ka ng inspection, nasa pool nyo sana itong
apat na bus na aksidente dahil walang preno. Ibig sabihin, hindi. Kung gagawa ka ng inspection, lahat ng bus terminal, araw-arawin nyo. Tapos from A to Z, pag nakarating kayo sa Z, balik ulit kayo sa A. Regular kasi ang ginagawa nyo tuwing meron ng mahal na araw eh. Forma kayo doon. Akala mo kung sino, nakapamewang pa, tatawag ng media. Tapos pag may camera, kunyari titingin-tingin sa gulong, kunyari titingin-tingin sa paligid ng bus. Pero pag wala ng Holy Week, nagtatago na kayo sa inyong mga pisina. Diba? So paano ito, sir? Yes, Chair. Mr. Chair, we will relay po to our board to intensify po yung aming mga surprise inspections and ipaparating ko po, sir, kay sa aming chairman. Sir, do what you have to do. Kung hindi, i-recommend ko na masibak ka. Isa pang aksidente at marami nasaktan at especially kung may buhay pang nawala, LTFRB dapat may masibak. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Gawin dapat ang gawin na lahat ng bus, public na transport, PUB, public utility bus, especially behind probinsya, regularly ini-inspect nyo para roadworthy sila. Hindi nyo po ginagawa, sir eh. O, yung sa CR, kanino ba dapat yun? LTFRB din? Yes po, Chair. O, ang dami mga bus company, naniningil pa rin, oh. O, 5 pesos, 10 pesos. Kliyente, tapos singilin mo ng pera, ng bayad para maka-CR lang. Nag-usap na tayo nito noon, sabi nyo, kaming bahala. O, ayan, oh, masira. So, bakit ganun, sir? Yes po, Mr. Chair. No, actually po, after our last meeting po, naglabas po kami ng memorandum circular to reiterate po yung directive namin sa mga bus operators na yung mga provisions po natin na bawal po ang paniningil sa mga... Kaya nga po, so, meron ka kayong ganong klaseng tawag mo? Memorandum circular. Memorandum circular. Eh, paano yung mga hindi tumupad? Anong sanction? Mr. Chair, magiging subject po sila sa penalties under sa Joint Administrative Order 2014. Ano po yung penalty na yun, sir? Attorney? If I recall correctly, Mr. Chair, 5,000 po sa first offense, 10,000 second offense, and cancellation po sa third offense. Nagbibiro ka ata, 5,000? Binastos ka? Binastos yung tanggapan ng LTFRB? Gumawa kayo ng palisiya para sa kagandahan at kabutihan for the convenience of the commuters. And then, hindi sinunod yung policy na create ninyo, ang sanction lang is 5,000. Sir naman, tatawanan kayo. You could do better, sir. Taasan nyo pa yung multa. Diba? Ang dami, oh. Mag-ikot naman kayo, sir. Umalis kayo sa mga lungga nyo. Mag-ikot-ikot kayo. I'm very particular dun sa mga brake pads na mga bus. Maging yung mga gulong. Kasi yung pudpud na gulong, attorney, hindi ako mekaniko. Sobrang pudpud, there's the tendency na sasabog. Pag sumabog, ikot-ikot yan. May mga ganong insidente nangyari. Diba? So mag-ikot ka, attorney, sir, pwede? Yes po, Mr. Chair. So ito, parating Holy Week, sigurado kung makikita kita, puporma ka sa mga bus station, bit-bit mo lahat ng media, kakaway-kaway ka pa, baka nakapamayawang ka pa. Pagkatapos ng Holy Week, wala ka na doon, sigurado ako. Tapos na yung exhibition mo eh, di ba sir? Anyway sir, thank you.